Kiss of death. Ito ang daladala ni VP Sara sa sino mang kandidato na kanyang i-endorso at kung sino mang kandidato ang mapahanay sa kanya. Lagapak, olats, talo at bigo. Yan ang nangyayari dahil si Sara ay merong kiss of death. Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Maniniwala ba kayo o hindi maniniwala sa matinding pahayag ni Larry Gadon na sino mang i-endorsong kandidato ni Vice President Sara Duterte ay matatalo? May kiss of death daw si VP Sara ayon kay Gadon. Si Gadon ay Presidential Advisor on Poverty Alleviation ng Marcos Administration. Ito ang ating pag-usapan ngayon. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Ang mga kandidatong endorso raw ni VP Sara ay sama-samang babagsak, sama-samang mabibigo, sama-samang matatalo ayon kay Larry Gadon. Natatandaan nyo sa Manila, kinampanya rin niya na huwag iboto si Benny Abante at saka si Joel Chua dahil sila ay mga miyembro ng Quadcom. Pero ano nangyari? Panalo pa rin sila. Kaya nga, walang epekto yung mga endorsement na yun ni Sara. Kasi ang mga taong bayan ay pagod na at sawa na sa kanyang mga propaganda na mga kasinungalingan. At yung kanilang mga survey na yan, doon sa Antipolo, pinalabas nila 80% yung kalaban ni Bong Acop. At si Bong Acop ay 20% lamang. Ano ang nangyari? Baliktad. 80% si Bong Acop at yung kalaban naman ay 20% lamang. Mahusay naman na tao yung kalaban niya at yun naman ay naglingkod bayan na rin. Kaya lang, talagang mali na ikaw ay magpapa-endorso kay Sara. Kaya ito, leksyon na ito sa mga kandidato na pag kayo ay nagpa-endorso kay Sara, kayo ay siguradong talo, lagpak. O kabaliktaran ito doon sa sinasabi ng isang taga Duterte camp na ang sinasabi lahat daw ng boboto sa impeachment ni Sara ay sisiguraduhin nila na matatalo sa 2028. Ang dahilan daw kung bakit babagsak, mabibigo at matatalo ang mga kandidatong endorso ni VP Sara ay dahil siya raw ay may kiss of death. Anong ibig sabihin ni Gadon sa kiss of death? Ang kiss of death ay isang idiom na tumutukoy sa isang bagay na tila maganda o nakakatulong sa simula pero sa huli, ito ay nagiging sanhi ng tiyak na kabiguan, kamatayan o pagkasira. Katulad nito yung ginawa ni Judas kay Jesus. Ang ginawa ni Judas, hinalikan niya si Jesus. Ang kanyang paghalik ay hindi isang halik na pagmamahal, kundi isang halik ng hudyat para si Jesus ay dakpin at patayin. Sa madaling salita, ito ay isang halik ng kamatayan. Isang pangyayaring hudyat ng katapusan ng isang bagay. Si VP Sara daw ay merong kiss of death ayon kay Larry Gadon. Napatunayan daw ito sa nakarang special election na ginawa sa 1st Congressional District ng Antipolo. Sa nasabing special election, tinalo ni Dr. Bong Acop, anak ni Romeo Acop na namayapa noong December. Tinalo ni Acop si Reden Iliaga, ang kandidatong inuugnay sa kampo ni VP Sara. At ayon kay Gadon, inendorso ni VP Sara si Iliaga. At dahil natalo si Iliaga, tinawag ito ni Gadon na kiss of death. Isang patunay daw na wala ng lakas, wala na raw karisma, hindi na raw pinaniniwalaan ang endorsement ni VP Sara. Ngunit naglabas ng official statement ang kampo ni VP Sara na nagsasabing hindi official na inendorso ni VP Sara si Iliaga. Ayon sa kanila, bagamat humiling ang kampo ni Iliaga ng endorsement o video support, walang inilabas ang Office of the Vice President. Kahit na itinanggi ng OVP ang official na endorsement, hayagan namang sinuportahan si Redin Llagas ni na Attorney Ferdy Topacio at Dr. Richard Mata. Sila yung mga kilalang kalyado ng mga Duterte.
Isa pang patunay na may kiss of death si VP Sara ayon kay Gadon ay noong nakarang national elections kung saan nanalo sina Representative Benny Abante at Representative Joel Chua ng Manila. Ang pahayag ni Gadon tungkol kay Representative Abante ay malayo sa katotohanan. Panalo si Congressman Abante dahil na-disqualified ang kanyang kalaban na si Joey Chua Oy. Mas maraming votes ang nakuha ni Oy kaysa kay Abante. Ang laman ni Oy kay Abante ay mahigit 1,300 votes. Pero sa ngayon, meron pending na petition si Oy sa Supreme Court laban sa decision ng COMELEC na nag-disqualify sa kanya dahil sa kanyang citizenship. Kaya nakaupo ngayon bilang representative si Abante dahil ayon sa COMELEC, hindi natural-born citizen si Joey Chua Oy. Pero mas marami pa rin mga nakuha niyang votes kaysa kay Abante. Bakit? May tao ba kayo? Hindi nga kayo makapagbuo ng rally, no? Magtawag nga kayo ng rally sa EDSA ngayon. Tingnan ko kung gaano karaming tao nyo. Wala. Kayo-kayo lang rin yan. In fact, yung inyong mga maisog rally, nilalangaw. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na marami kayong tao. At saka yung mga survey na yan, na mga trust rating daw, mataas si Sara. Ha? Paano nangyari yun? Samantalang galit na nga yung mga tao sa kanya. Galit na sa mga katiwalian nila ng pamilya niya. Doon sa tatay niya, EJK, yung Pogo, yung online gambling, yung kung ano-ano pang mga katiwalian. Pagkatapos sasabihin nyo, malakas sila, kalokohan yan. Yan kasing Pulse Asia, SWS, mga bayaran yan. Kung ano yung ipapagawa ng nagbabayad sa kanila, yun ang sasabihin nila. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa mga survey na yan. Kasinungalingan. Napatunayan yan. Dito pa lamang sa Antipolo, napatunayan yan na yung mga survey na yan ay mga pawang mga kasinungalingan at kalokohan. Yan ay para lamang linlangin ang taong bayan. At dito ay lumabas na kahit na ini-endorse ni Sara, kahit pinapalabas na, niloloko nila mga tao na merong survey na mataas. Anong nangyari? Kiss of death! Kiss of death! Alam mo yung mga DDS, mga tanga yung mga yan. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Mga tanga. Nakita na nila kung paanong waldasin ng pera ng Pilipinas. Daan-daang milyon. Ha? And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Thank you, Sek. At may tanong pa si Gadon kung saan daw kukuha ng votes si VP Sara. Kalokohan daw yung mga survey na nagsasabing malakas si VP Sara. Paano daw magiging malakas kung galit na galit daw ang mga mamamayan dahil sa kanyang katiwalian? Maring may mga galit sa mga sinasabing katiwalian ni VP Sara. Pero sa aking pananaw, mas lalong marami ang galit sa katiwalian na nangyayari sa ilalim ng administration ni Pangulong Marcos. Hindi lang milyon, kundi bilyon-bilyon ang pinag-uusapang katiwalian. Matindi ang public outrage sa flood control scandal. Galit na galit ang ating mga kababayan dahil sa bilyong-bilyong pisong halaga ng anomalya sa flood control projects. Maraming mga mamamayan ang nagsasabing ang administration na ito ay inutil dahil ang mga big fish, mga malalaking isda na sangkot sa anomalya, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang kaligayahan. Kaya kayo ba ay maniniwala? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Larry Gadon na wala ng karisma, wala ng maniniwala kay VP Sara kapag meron siyang i-endorsong mga kandidato sa darating na eleksyon? Na ayon kay Gadon ay matatalo ang kanyang mga i-endorso na kandidato. Ano sa inyong palagay? Ano ang inyong opinion? Please leave your comment below. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. And please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.